Pinaimbestigahan ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang umano'y paniningil ng labis-labis ng ilang airline company sa pamamagitan ng online booking. Bunsod ng pagsasara ng San Juanico Bridge na nasa ilalim ng rehabilitation. Nagbabalik si Criza Lopez. Sa pagsasara ng San Juanico Bridge, naglipa na mga online booking na sobra-sobra umano magpresyo ng pamasahe sa eroplano. Sa press conference ng Department of Transportation ngayong araw ng Lunes, ibinahagi ng tanggapan na handa silang kasuhan ng mga online booking platforms na nagpapatupad ng overcharge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pananamantala ang ganitong aktibidad sa kalagayan sa Tacloban. Po nitong mga online na platforms na ito ang current na situation sa Tacloban. Noong pong weekend, Nitong weekend, nakatanggap ng tawag si Secretary Dizon mula kay Leyte Representative Richard Gomez. Ibinahagi niya ni Gomez na siningil umano sila ng AirAsia Move ng 77,704 para sa kanilang dalawa ng kanyang asawa na si Mayor Lucy Torres. Ito ay para sa Tacloban to Manila destination lamang. Pumapatak na ang isang tao ay 40,000 pesos para sa one-way ticket, habang ang Manila to Tacloban ay nagkakahalaga ng 77,720. again, on the other part of the screen, you will see another ticket. Mas mura ng konti, pero 50,000 pesos. One way for two guests. So 25,000 pesos. Giit ni Dizon, gawaing kriminal na ang ginagawa ng AirAsia Move. Anya, kung pagkukumparahin ng presyo ng Philippine Airline para sa one-way ticket, 3 beses na mas malaki ang binipresyo ng AirAsia Move sa 12,000 pesos na presyo ng PAL sa one-way ticket nito. Lumalabas din na 12,000 pesos lamang ang binabayaran ng AirAsia Move sa PAL para sa biyahe nito, at ang natitira sa 40,000 pesos ay suma total na patong ng online booking para sa kanilang client. Transportation crisis in Tacloban. Okay? So this is really a criminal act on the part of Movit. This is why later on I will tell you what we're gonna do. So, on May 26, because of its job, the Civil Aeronautics Bunsod nito, agad na naglabas ng cease and desist order ang CAAP noong May 26 laban sa AirAsia Move. Sumagot dito ang AirAsia Move. Nakasaad dito na bagamat susubukan nila anyang sumunod sa kautusan ng CAAP, hindi anya sila nasa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas dahil nakabase ito sa Malaysia. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng investigasyon sa issue ng overpricing ng AirAsia Move. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.